Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Meralco magtataas ng singil sa kuryente ngayong buwan. DOTR, aalisin na ang fill-out form sa pagkuha ng 50% off sa MRT at LRT. Kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa, bunsod ng delayed funds, limited land at ownership issues. DA, nagpatupad ng import ban sa baka at kalabaw na mula sa France, Italy. Taylor Swift, inanunsyo ang kaniyang bagong album na The Life of a Showgirl. At Ukraine President Zelensky, walang balak isuko ang Donbas region sa Russia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, aalisin na ang pag-fill out ng form sa pagkuha ng 50% discount ng mga pasaherong estudyante, person with disabilities at senior citizens sa MRT3, LRT1 at LRT2 batay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang desisyong ito ay batay na rin sa obserbasyon ni Transportation Secretary Vince Dizon kung saan inaabot ng 1 hanggang 30 segundo ang mga pasahero sa pag-fill out ng discount forms na sayang sa oras ng mga commuter. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan na ang DOTR sa Commission on Audit para gawing digitalize ang pagkuha ng mga impormasyon. Samantala, naghain ng petisyon ang Pasang Mazda, Altodap at Akto para sa dagdag pamasahe sa mga Public Utility Jeepney o PUJ nitong Lunes. Ayon kay LTFRB Chairperson Chofilo Guaris III, nais ng grupo na gawing permanente ang piso provisional fare hike na pinahintulot noong 2023. Kasama rin sa petisyon ang karagdagang 2 pisong pamasahe para sa mga traditional na PUJs. Sakaling ito ay maipasa, mula 13 pesos magiging 15 pesos na ang pamasahe, habang mula sa 14 pesos na pamasahe sa modern jeepneys, magiging 19 pesos na ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pinag-aaralan ng petisyon para maging balanse sa mga pasahero at operator, gayon din ang pagkonsidera ng ahensya sa lahat ng panig bago magdesisyon. Abiso naman para sa mga taga-metro at ilang bahagi ng Mega Manila. Inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto. Sa anunsyo ng Meralco, magtataas ng 63 centavos sa kada kilowatt-hour. Ito na ang ikalawang magkasunod na buwan na nagkaroon ng dagdag singil sa kuryente. Ipinahayag naman ng Department of Transportation o DOTR na magsisimula ng ipamahagi sa Setyembre ang white personalized beep cards para sa mga estudyante bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas mabilis at convenient ang biyahe ng mga kabataan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa pamamagitan ng student beep cards ay hindi na kailangang pumila pa ng mga estudyante upang makakuha ng 50% discount sa MRT3, LRT1 at LRT2. Ang personalized beep cards ay valid ng 1 taon, may nakalagay na pangalan ng estudyante at maaaring i-renew kada school year sa kahit anong stasyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng student ID. Sa ating ulat panahon, magdadala ng malakas na bugso ng hangin at ulan ang Bagyong Goryo bago ito lumabas ng bansa ngayong Miyerkules ng gabi ayon sa Pag-asa.
Nakataas ang gale warning signal number 2 sa Itbayat, Batanes kung saan sentro ang bagyo at inaasahan ng minor to moderate na epekto ng hangin. Nakataas naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Batanes. Samantala, makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, bunsod ng hanging habagat. Susunod sa News Force. PBBM at DPWH-NCR nagsagawa ng inspeksyon sa drainage project sa Marikina. Walang gutom program ng DSWD, umarangkada sa mga rehiyon ng Visayas. Kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa, bunsod ng delayed funds, limited land at ownership issues. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.